May mga tagumpay sa buhay natin na walang pumapalakpak, walang grand celebration, o walang nakakaalam, kundi ikaw lang. Yung tipong titingin ka sa salamin, ngingiti ng tahimik, at sasabihin mo sa sarili mo na, I'm proud of you for not quitting. Nangyari na ba sa iyo yun? Welcome to A Life in the Process. Ako pala si Kuya Hamad. Ngayon, pag-usapan natin yung mga laban na tahimik nating ipinanalo. Kadalasan kasi nasusukat yung success natin sa dami ng likes sa Facebook o kaya sa mga achievements natin na nakikita ng iba. Aaminin ko sa inyo, late na ako nakapagtapos ng college. 30 years old na ako nung makuha ko yung diploma ko. Nangyari ito noon dahil nung bata ako, nag-focus ako sa maling impluensya. Hindi ko sineryoso yung pag-aaral. Pumasok ako sa AMA noon para kumuha ng IT. Pero hindi dahil na-inspire ako kay Mark Zuckerberg para maging milyonaryo. Ang totoo, pinili ko yun dahil pwedeng magpahaba ng buhok at walang uniform. Trimester pa, kaya mabilis matapos. Kasi gusto ko lang noon makaraos. Aminin na natin, sa edad na yon, mas priority pa nating pumasa sa forma kaysa pumasa sa midterms. Nagawa kong sirain yung mga pangarap na pinagpaguran ng mga magulang ko para sa akin noon. Pero hindi doon natapos ang kwento ko dahil pinili kong bumangon at itama yung mga mali ko. Pinatunayan ko sa sarili ko na kahit napag-iwanan na ako, I didn't quit trying. Ngayon ko lang napatunayan na ang pangarap na na-delay ay hindi ibig sabihing patay. Minsan, kailangan mo munang madapa para ang pagbangon mo ay magkaroon ng tunay na saysay. Laging pinagtatalunan ng henerasyon natin, diploma ba o diskarte? Kapatid, bakit ka pipili ng isa kung pwede mo naman kunin pareho? Diskarte ang bumuhay sa akin at nagturo sa akin lumaban sa hamon ng buhay. Pero ang diploma, ito ang patunay na meron akong paninindigan na tapusin kung ano ang sinimulan ko. Diskarte ko ang ginamit ko para makasurvive. Pero diploma ang sukli ko sa mga magulang kong hindi sumuko sa akin. Kaya, we need to normalize the quiet celebration. Hindi lahat ng panalo mo kailangang i-post sa social media para maging totoo. Minsan, the most powerful successes are the ones you acknowledge quietly in the mirror. Fast forward, dito ngayon sa abroad, habang inaasikaso ko yung mga attested academic documents ko para sa trabaho, napaisip ako, hindi ko maibabalik yung oras. Pero, tinapos ko yung sinimulan ko kahit late na. Ngayon ko napatunayan na kahit naging liku-liko ang aking daan, ang mahalaga ay hindi ko sinukuan ang patutunguhan. At meron akong na-discover na napakagandang konsepto sa Islam. Ito yung tinatawag na ikhlas o yung pure intention. Gusto kong i-share sa inyo kasi sobrang laki ng naitulong nito sa mindset ko. May nabasa akong sikat na hadith sa Bukhari na nagsasabing, actions are judged by intentions. Dati kasi nung bata ako, ang intention ko lang ay maging cool at magpalusot. Pero nung nag-mature ako at binago ko ang buhay ko, doon ko lang din na-realize na nagbago rin pala yung intention ko. Yung pagtapos ko ng degree, ginawa ko yun hindi para magpasikat, kundi para maging mas mabuting tao at responsableng provider. Natutunan kong kapag tama at malinis ang intensyon mo, kahit walang nakakaalam ng hirap mo, itinuturing na pala itong act of worship o pagsamba. Kaya hindi nasasayang ang pawis natin kahit walang nakakakita. Kaya paano natin ito i-apply sa araw-araw? Kahit pakiramdam mo, walang nakakapansin sa effort mo. The best practical solution is to learn how to celebrate yourself quietly. Kapag may naipanalo kang silent battle, reward yourself silently. Hindi mo kailangan mag-book ng grand party o mag-post ng mahabang caption sa Facebook para lang ma-validate na ibang tao. Bumili ka ng masarap na kape, umupo ka mag-isa ng tahimik, at i-acknowledge mo yung hirap at pawis na nilaan mo. Para sa'yo na tahimik na lumalaban araw-araw. Yung patuloy na bumabangon para sa pamilya, kahit pagod na, o yung patuloy na nagtatagumpay sa mga personal na laban na walang nakakaalam. I see you. Hindi man alam ng mundo ang proseso mo. Sapat nang alam mo sa sarili mo na hindi ka sumusuko. Keep going. Keep trusting the process and protect your pure intentions. Ako ulit si Kuya Hamad.
at see you sa susunod na vlog. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.